This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Otra vez de ustedes, servidor si Kuya Carlo junto con Kuya Joas. Y tiene pakita otro uman, si Atel Ariel, di aton people behind the scene. Tayo man greet kami con ustedes, buenos dias. Sabado na naman, basta Sabado, alam na yan. May kasama ka with Kuya Joas and Kuya Carlo. Kuya Joas, bumati ka. Hello Kuya Carlo, magandang morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Ako si Joas, kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan? Ikaw pa. Kuya Carlo, kumusta po kayo? Kumusta ang ating February? Mali nga, kanina binati kita, no? Tayong dalawa pala, Happy New Year. Mali pala ako, Happy Valentine's Day na pala. Today is a very beautiful day dito sa Zamboanga. Ang dami namin ginagawa, but then at the same time, talagang enjoy ang life. Maganda yung output ng ating Bible Week sa KCC, and we are thankful sa FEBC, sa DXAS, sa paggawa nun sa atin dito sa siyudad de Zamboanga. So, thank you very much, DXAS. Ano po mga ginawa niyo doon, Kuya Carlo? Well, ang dami. Actually, di ba tayong dalawa nakaprograma tayo. Pero ang dami. Tapos yung mga actually ang nagsabi sa akin, yung mga kaibigan natin na nakikinig sa radyo, hinahanap tayo, akala nga nandun ka din. Sabi ko yung nakaprograma kami. Well, pero lahat merong mga videos ako nakita, yung mga pambata, pangmatanda, ang lahat. And everybody was very happy. Nagpapasalamat talaga sila na nagkaroon ng ganong klaseng programa dito sa Zamboanga City. Bale, Tito, first time po ba yan na yung station, yung kumbaga nag-lead? Basically, ang ating himpilan ng DXAS ay ito yung mga nag-spearhead ng mga programa. Especially in the past, kapatid, alam mo ba, ang ating himpilan ay tayo din yung nag-spearhead na mapunta dito sa Zamboanga City muli ang KBP para magbigay ng exam. Kwan talaga to yung hindi siya online. Mm-hmm. Talaga nag-ginam tayo ng isang school para lahat ng mga broadcaster ma-accredit ulit ng KBP. Ginawa ng ating himpilan yon. At maging hanggang sa ngayon, yung mga walang birth certificate, ang ating himpilan nagpupunta sa mga barangay-barangay at ina-assist natin ang ating mga kababayan na walang birth certificate para magkaroon ng ma-process ang kanilang identity with yung birth certificate. So, yun yung mga behind the scene na ginagawa ng ating himpilan. Ayan, Kuya Carlo. And ngayon, February na, at alam ko ang iba sa atin ay madaming gagawin ngayong February, no? Month of Love. Pero balikan muna natin yung January. Kamusta ka ba, Kuya, sa iyong January na yan? Ano mga pinagdaanan natin? Dahil pinag-usapan natin yung New Year, yung strength, yung mga manifestation natin, mga pangarap natin. Pero kamusta nga ba ang nagdaang buwan sa ating dalawa? Alam mo ba? Nakakatawa talaga yung kwan. Nung sabi ko, February na pala, sabi ng anak ko, oo Papa, 11 months na lang. Magdi-December na naman. Magpapasko na naman. Ang bilis ng panahon, tapos na yung January. But basically, ang January ay maganda yun. Nag-umpisa tayo ng magandang pacing sa ating programa. Nag-lay tayo ng magandang foundation sa ating mga kapatid na may mga kapansanan, at napakaganda yung mga
broadcast natin at yung mga guest natin talagang talagang kinikredit ko yun sa hard work mo, kapatid. Maraming salamat at ginawa mo talagang hinanap mo itong mga guest natin para makasama natin sa ating programa. Thank you talaga. Salamat din Tito Carlo, no? Pero maiba ako dahil nasabi mo kuya yung mga guest na yan. So abangan niyo rin po. Ngayong February, marami rin po tayo mga makakasama sa buwan na to. Kaya antabayanan niyo po ating programa na may kasama. Katuwing Sabado po yan, alas 8:30 hanggang alas 9:30 po yan ng umaga. At kami ni Kuya Carlo ang mapapakinggan, makakasama niyo sa buong umaga. I mean, sa Sabado na yan. Ayan Kuya Carlo, tawag dito. Gusto ko lang din batiin lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Ano man ang okasyon na inyong pinagdiriwang, whether wedding anniversary yan, ano pa ba, mga monthsary, kung ano man ang mga ipinagdiriwang natin, ay hangad namin ang inyong kaligayahan at naway makabuo kayo ng mga magagandang alaala kasamang inyong mga minamahal sa buhay. Ayan, Kuya Carlo, dahil ngayon ay February na, month of love, at maganda rin na bigyan natin ng panibagong perspective yung mga nakikinig sa atin. Kasi di ba usually, kapag February, lagi natin naiisip yung pagmamahal, yung kumbaga yung romantic kind of love. Pero tingnan naman natin yung pagmamahal kadikit ng disability, kadikit ng imperfection. Kasi 'di ba pag February lahat tayo nagpe-prepare. We wanted to make our loved ones happy by giving them flowers, chocolate, love letters, no, magdi-date kayo. Pero tingnan natin sa araw na ito, anong klaseng pagmamahal naman kaya ang umiikot sa may mga person with disability. But before we proceed to that, Kuya, may tanong muna ako sa'yo. Usually pag February, ano bang ginagawa ng isang Kuya Carlo? Well, sa February ay madaming event dito sa amin. Una, kahit na wala na yung father ko, he's celebrating his birthday sa 7, ano. And then yung isang anak ko, ang eldest son ko is celebrating his birthday sa 13. Tapos yung third daughter, yung pangatlo, yung daughter ko, si Shikay na ay nagse-celebrate ng birthday ng 26. So, ang dami. Tapos dito sa Zamboanga, chartered city, ano to yung anniversary ng Zamboanga City Day sa 26 nga. Bale, ang Zamboanga City kasi is a chartered city, kaya sineselebrate namin yan. Kumbaga sa ibang mga probinsya, meron din mga celebrations ginagawa. Dito, aside from yung yearly na parang touristic, yung pang turista na ito, February 26 ay Zamboanga City Day yan. So, at maging kami ni Daisy, again, sa aming pamilya, we remind, hindi lang to sa amin, kundi maging sa aming mga anak. Meron na rin kasi kaming anak dalawa na nag-asawa na. So, we remind our children about family love and yung love na galing sa Lord. Gusto namin sinisariwa namin yun sa aming mga devotions. Yun. Yes. Ayan Kuya, dahil na-mention mo yung mga birthdays sa mga family member mo, ako rin Kuya, di ako kapatalo dahil birthday din na kapatid ko ngayong February. At birthday din ng aming mga alagang aso. Talaga. Ayan. Anyway, Kuya Carlo, dahil masyado tayong natutuwa, no, dahil madami tayong celebration sa buwan ng February, pero wag nating kalimutan mga kaibigan, for your information, ngayong buwan ng February ay ipinagdiriwang din natin ang alin. Ito po ang Down Syndrome Consciousness Month. Tuwing February, ulitin ko po, ay ipinagdiriwang natin ang Down Syndrome Consciousness Month. Dahil alam naman natin na we are working on, no, nangangarap, kumikilos tayo para sa isang inklusibong komunidad. That's why ito mga tulad ng mga tao may Down syndrome po ay kabahagi ito ng movement natin towards a better and inclusive community. Ayun ko yung aking for your information sa araw na ito para sa kaalaman ng ating tagapakinig. Napakaganda yan. I mean, it's a nice thing for us to i-ventilate din natin yung idea of yung mga kapatid natin na sa sector din yan ng PWD, yung mga may Down syndrome. Pero basically,
wini-welcome din natin ang ating mga tagapakinig na makinig after ng ating programa on Friday. Sa Saturday kasi, ang Family Matters ay isa din yan sa mga tinatalakay, kapatid. Ang mga pamilya na may mga may mga kamag-anak o parte ng pamilya na may mga issues din, mga miyembro din sila ng PWD. So how do we handle families with persons with disability? Basically, dinidiscuss doon about yun sa mga Down syndrome, mga ADHD, yung mga autism, paano ba hinahandle ng family. So ina-encourage din natin ang ating mga tagapakinig na makinig sa Saturday edition ng Family Matters. Hindi siya similar sa programa natin dahil tayong dalawa ay mga big boys na dinidiscuss natin. Pang pamilya talaga to. I mean, pang komunidad, and everybody is encouraged to participate sa mga advocacies na ginagawa natin. And we thank God also for our mga guest natin. Grabe, nakaka-touch talaga yung mga buhay nila, kapatid. Yun. And we are inviting again yung ating mga radio listeners in the coming days na meron tayong mga mag-guest pa na of course makakatulong talaga yon sa awareness para lang hindi lang sa pamilya kundi sa entire community tungkol po sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Maraming salamat, Kuya Carlo, sa pag-invite sa ating mga tagapakinig na suportahan, pakinggan din ang programa ng Family Matters tuwing Sabado po yan, pagkatapos namin ni Kuya Carlo. And Kuya Carlo, na bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan sa araw na ito, ay mainam na bigyan, iwanan natin, panandalian natin mga tagapakinig ng isang awitin para, alam mo yun Kuya, maging ready sila, kumbaga ma-excite pa sila lalo at ma-anticipate nila ano bang pag-uusapan na naman ni Kuya Carlo at ni Kuya Joash, ano kayang topic nila, dahil alam kong ang lahat ay interesado pag-usaping pag-ibig, lahat ay tumututo kapag usapang pag-ibig na ang topic. Kaya naman mga kaibigan, wag po kayong umalis, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang programang May Kasama Ka. Dito pa rin po yan sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po. Be on the cover, be on the page. A message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Be on the cover, be on the page. A message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word,
1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Nagbabalik po kami ni Kuya Jowa sa programang May Kasama Ka. Kayo po ay nakikinig sa programang May Kasama Ka dito po sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy ng pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo sa ere. Kung nais po maging partner ng ating radio ministry, mangyari po lamang, scan nyo lang po ang QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts. At kung nakapag-donate na po kayo, i-notify nyo po kami sa aming, i-notify nyo po kami para mapasalamatan po namin kayo ng personal. Maraming salamat po sa inyong partnership sa atin at God bless you. Pwede nyo po kami i-notice sa ating cellphone number sa 0916-296-6625. Kuya Joas, ikaw na. Hi Kuya Carlo, I'm very excited sa pag-uusapan natin sa araw na ito dahil kahit ako, nung pinag-iisipan natin yung topic na ito ay ang dami ko nang gusto agad na sabihin, ang dami ko nang gustong i-share. Pero I think very suitable to sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kahit sa atin dalawa, Kuya Carlo, magiging reminder to sa atin kung anong pagmamahal o pag-ibig ba ang dapat. Anyway, mga kaibigan, na pag-uusapan po natin sa umagang ito ay may title na A Love Beyond Imperfection. Ulitin natin, A Love Beyond Imperfection. Kuya Carlo, pag narinig mo yung title na yan, ano kaya yung unang pumapasok sa isipan mo? Yung pagmamahal ng misis ko sa akin, na ako puno ako ng imperfection, pero tinanggap ako ng misis ko sa aking buhay. At kami ay nagsasama ng more than 35 years na kami magkasama at talagang hindi niya ako sinaktan at minahal niya ako ng lubusan. Grabe yan, Kuya Carlo. Parang maganda po maging topic yan. Maging guest po namin kayo about your love story, no? Pero hindi biro yung 35 years ng pagmamahalan. Sabi niyo nga, Kuya Carlo, no, kahit na imperfect, pero nagtiis, minahal, sa loob ng 35 taon ay isa po yan na regalo. Pero Kuya Carlo, no, kung tatanungin niyo ako, ano ba ang love beyond imperfection? Titignan natin siya sa dalawang bagay kasi we are here para i-open yung mga isipan ng bawat isa, yung puso natin sa dalawang bagay, Kuya Carlo. Una, God's love, and pangalawa naman is loving our disability. Napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon dahil sa mga nangyayari po sa paligid natin, ang daming judgment, ang daming bullying, ang daming hindi nakakaintindi sa totoong pagmamahal. Pero nandito po tayo ngayon para pag-usapan ito. And Kuya Carlo, ano ba ang pagmamahal para sa'yo? Kasi sabi ko sa sarili ko before, ito yung lagi ko sinasabi whenever people ask me, Joash, ano ba ang true love para sa'yo? Ito, naalala ko pa yung sagot ko. Ilang beses ko itong sinasagot, Kuya Carlo. Sabi ko, true love is when you know why to hold on. Sabi ko dati ay, what is true love for me? Ang lagi ko sinasagot is, whom to hold on, why to hold on, and when to move on. Yung tatlo na yan. Pero siguro, applicable siya sa mga romantic relationship, pero try natin siyang idikit sa pag-uusapan natin ngayon. Sabi po dito, Kuya Carlo, sa nabasa ko, love is the strongest feeling a human being can feel. Nabasa ko yan sa isang
website na yung love daw, yan din yung strongest emotion na pwedeng maramdaman ng isang tao. Aside from strong, it is also powerful kasi influential siya. Marami siyang pwedeng ma-connect na tao, marami siyang pwedeng mabigyan ng pagmamahal, and in the long run, ito daw na pagmamahal na ito can help people change or transform for the better. Ang tanong ko, Kuya Carlo, naniniwala ka ba doon na yung pagmamahal ay nagiging paraan para magkaroon ng pagbabago sa isang tao? Hindi. Actually, kung yan, yun, kasama yan sa sinabi ng Bible. Sabi niya, yung the love of God, yung it's the love of God that leads people to repentance. Dahil sa kabutihan ng Diyos, the goodness of God. Yung pa. And then at the same time, kapag yung love is a thing that, yung sinabi mo nga, pwede magbibigay ng pag-asa sa tao, magkukos ng, yung turntable talaga, magbabago, mag-shift ng bearing, ng takbo, ng even the destination of people because of love. Ayan. Ayan, tama Kuya Carlo. And may nabasa rin po ako, gusto ko na din i-share. Nasabi daw ng mga psychologists na yung pagmamahal daw po Kuya Carlo, it is a complex cognitive and emotional experience of a human being. Ibig sabihin, hindi lang pala siya more on emotions, but loving also affects our cognitive. Why? Because pag nagmahal tayo, andun yung decision making. Pag nagmahal tayo, andun yung cognitive thinking natin na nag-iisip tayo kung dapat ba nating gawin yung mga bagay na to. So, ibig sabihin, yung cognitive and emotional, magkadugtong yon. And I think yan, Kuya Carlo, yung minsan pinagdadaanan ng mga tao, yung kahit na maraming nangyayari sa paligid natin, nag-iisip pa rin tayo kung karapat-dapat bang mahalin ang isang taong to? Karapat-dapat pa bang alayan ng pagmamahal yung taong ito despite his or her imperfection. And yan yung gusto ko pong i-emphasize ngayong araw, yung disability. Kasi marami sa atin, even I before, hindi ko talaga matanggap yung disability na meron ako. Pero along the way, natutunan kong yakapin yung disability na meron ako. Kaya nga naisip natin yung title na A Love Beyond Imperfection. Yung imperfection na meron po tayo, no, physical man yan, characteristic man yan, o anumang aspeto ng buhay natin ang merong imperfection, still, we have to embrace it. Still, we have to mahalin yung bagay na yan. Dahil, kumbaga para sa akin, ito yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng identity. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng pagkatao mo. And before I proceed, Kuya Carlo, may gusto po kayong idagdag? Joas, sige lang. Pakinggan lang kita dahil gusto ko to. Alam ko meron ka man nire-record dyan. Tuloy-tuloy mo lang. Mamaya magsasabat lang ako pag hindi na kita nagugustuhan. Sa mga sinasabi mo. Nakakatakot naman yun, Kuya Carlo, kapag bigla kang sumagot dahil hindi mo nagustuhan. Anyways, sige, continue po tayo. Tuloy mo. Opo. So, kanina, nasabi ko po na love is a strong human emotion, yung pagmamahal na yan. And bakit ko nasabi yon? Dahil meron din po akong nabasa sa isa sa mga sa internet na ito daw na sinasabing strong human emotion. Bakit siya naging strong? Kasi meron po siyang tatlong bagay. Ito yung gusto ko din na i-explain later on bakit natin nasama sa pag-uusap natin to. Number 1 is intimacy. Number 2, passion. And number 3, commitment. Now, dito tayo sa first thing na gusto ko pong pag-usapan, God's love. Alam naman natin, sasabihin nila, ano ba ang love para sa'yo? Sasabihin nila, love is blind, love is God, love is you and I. Ang dami nating definition ng pagmamahal. But let's just go back sa pinaka-root ng definition ng pagmamahal. God's love or God is love. Bakit ko nasabi o bakit ko sinimulan sa bagay na yan? Simple lang po. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay pagmamahal. And the moment we think or the moment we thought of losing hope, the moment na pakiramdam natin we are helpless and hopeless because of our situation right now, pakiramdam natin we are, kumbaga, wala tayong halaga, wala tayong
identity. Kumbaga parang at loss tayo dahil sa sitwasyon na meron tayo. Pero magandang illustration dito yung pagmamahal niya sa atin. Dahil, eto, personal experience ko na lang po minsan sa buhay ko, sa sarili ko, minsan ayoko nang mahalin ang sarili kasi feeling ko parang wala naman talagang mangyayari. Lalo na yung value ko. Sometimes iniisip ko, ano bang value ko bilang isang tao? Kasi may disability ka, visually impaired ka, o baka yung iba nakikinig sa atin, sabihin nila, kasi ano po ako wheelchair user po ako, handicap po ako, ano po kasi, meron po akong hard of hearing, meron po akong speech defect, meron yung anak ko, may autism, yung kakilala ko may Down syndrome, ang dami po mga klase ng mga disability na sa sobrang niyang diverse, hindi na natin alam kung paano siya minsan i-address, hindi na rin natin siya alam kung paano siya i-handle. And balik tayo sa pinaka root ng lahat, no? Pinaka basic lang. Ngayong araw, gusto ko lang i-encourage yung mga nakikinig sa atin, yung regalo ng pagmamahal niya para sa atin. Kasi sa buhay na meron po tayo, sa tingin ko po, no, ang kailangan natin, aside from the material things, aside sa mga pagkain, sa pamilya na meron tayo, kaibigan, yung pagmamahal niya. Bakit? Kasi nung una nagkaroon ka ng disability, let's all be honest, halimbawa, ang disability natin ay acquired or pwede namang inborn, nung una kang nagkaroon ng ganyang kapansanan, aminin man natin o hindi, yung mga tao sa paligid natin, ang laki agad ng question mark. Kung ano ba, magulang ka, nagkaroon ka ng anak na may disability, pwede sabihin, bakit? Bakit sa akin? Bakit yung anak ko? Pwede naman yung kamag-anak natin, kapamilya natin, nagkaroon ng disability, sabihin natin, parang hirap tanggapin. Pero bago pa man ng mga tao to tinanggap kung sino tayo, bago pa man tayo minahal ng mga taong ito, despite our disability, nandiyan na nauna na yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. And yun yung gusto kong i-remind. Yan yung gusto kong ipaalala sa mga nakikinig sa atin. Na kung sa tingin natin, we are alone in this battle, lalo na February ngayon, makikita mo sa social media, may mga in a relationship, no? May mga flowers, may mga nagde-date, may mga family escapade, kumbaga parang full of love ang social media. Kasi ikaw, feeling mo alone ka lang, feeling mo you were betrayed, feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo kasi hindi ka kamahal-mahal kasi may disability ka Kumbaga, you've tried to pour out the best na pwede mo ibigay sa ibang tao, pero parang in return, parang wala naman because of that, what we call disability. Kaibigan, sa araw na ito, gusto ko na as you listen to us and hanggang sa matapos kami ni Kuya Carlo, bitbitin mo yung salitang God's love. Because itong pagmamahal na to, it never fails. Maaring minsan, feeling mo, hindi ko maramdaman. Pero andyan lang talaga yan. Subukan lang natin buksan. Yes. Diyan ako papasok ngayon. Yes, sige po. Alam mo, may magtatanong, paano ba natin makita? Basically, alam mo yung mga katulad natin, mga may kapansanan, may panahon sa history ng mankind, kapag ikaw ay may kapansanan, pinapatay ka na lang, tinatapon ka na lang sa ilog, dahil wala kang napakipakinabang. Even sa panahon sa panahon ni Hitler, ganun din kapag ikaw ay may kapansanan, hindi pwede yung ganyan. Pero maging sa mga ganun din, sa mga kahit sa atin sa mga hayop, pag meron kang mga pets, ganun, mayroong nag-alaga ka ng hayop, tapos nanganak, madami, may humihingi sa'yo, ang ibinibigay mo yung ayaw mo na, yung parang may discrepancy, saka mo binibigay, pero yung mga cute, kinikip mo. Pero, ang ating Panginoon, makita mo yan sa Romans 8 verse 5. One of my favorite verse na sinishare. Sabi dito, God demonstrate His love. Kaya nga tinatanong natin, paano ba pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Ang sabi dyan sa Romans, while we were yet sinners, ibig sabihin, nung puno tayo ng kapalpakan, puno tayo ng imperfection, Christ died for us. Ang ating Panginoon ay namatay para sa akin. So, ibig sabihin nun, kahit nakapalpakan tayo, puno tayo ng sablay tayo, o meron kang kapansanan, you are not a second-class citizen sa harapan ng Diyos. Ikaw ay apple of His eyes pa rin. Mahal na mahal ka pa rin niya. Walang kondisyon ang kanyang pag-ibig. Kahit
kahit palpak ka, kahit puno ka ng ano to, kumbaga makita natin ibang mga tao nagsasabi, wala naman yan silang silbi. Hindi. Christ died for us and He redeemed us. Yun. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung binigay niya si Jesus as ransom para maging malapit tayo sa Diyos. Yan. Yun yung gusto ko i-share, kapatid. Yes, Kuya Carlo, tamang-tama, no? Na, ito naman, Kuya Carlo, yung take ko sa, gusto ko lang idagdag dagdagan yung sinabi niyo, na totoo po yun, yung God's love is best illustrated sa cross, no? Nung He died for us, kumbaga para sa ating lahat. And, bakit ko na-mention kanina, Kuya Carlo, no? Kumbaga, i-continue ko lang. Bakit ko na-mention kanina yung intimacy, yung commitment, yung tatlong characteristics? Kasi, according to, ito, gusto ko lang sabihin kung kanina ko nakuha yung ganitong idea, no? According to Robert Sternberg, meron daw kasing tatlong characteristics yung components ng pagmamahal na yan. Yung intimacy, compassion, and commitment. Now, ba't ko na-mention yan? Simple lang po. Kasi, kung tayo po mga tao, no, minsan napapagod po tayo mahalin ang sarili natin, mahalin yung kapwa natin, napapagod tayong tanggapin ang bawat isa. Pero yung God's love is best manifested saan? Through His intimacy sa atin, through His compassion, through His commitment. Even if we don't want ourselves anymore, kahit na tingin natin parang we are very down, parang tingin natin, may value pa ba ako bilang isang tao? But the love of God never fails. Kumbaga, lagi siyang nandyan because of His commitment sa atin na dahil mahal niya tayo, kahit pa ulit-ulit natin saktan yung mga sarili natin, questionin kung ano ba ang halaga ko bilang isang tao, ang pagmamahal niya nandyan pa rin. At yung pagmamahal na meron siya sa atin, yan din yung nagiging source natin para bumalik sa ito pala yung purpose na meron ako. Ito pala yung reason bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Well, in fact, sasabihin ng iba, ang hirap naman nun. Parang ang hirap namang intindihin, ang hirap unawain, ang hirap namang ma-realize yung mga bagay na yon. Pero, ulitin ko lang na because of God's compassion sa atin, never niya tayong iniiwan at lagi niya lang nire-remind tayo na ito ka, malaki ang pagmamahal ko sa'yo, may plano ako sa'yo, may disability ka man, tingin ng iba ay wala kang kwenta, pero sa harapan ko, sabi nga ni Kuya Carlo, hindi ka second class citizen. Kumbaga ikaw ay first class, no? Kumbaga, despite your imperfection, despite of your flaws, you are perfect in His eyes. And yun ang gusto ko sana din na bitbitin natin, na oo, in reality, there's nobody's perfect, no, pagdating sa physical, even sa ating ugali, even sa ating journey sa buhay. But when God sees us, kapag tinitignan niya tayo, we are perfect in His eyes. Bakit? Kasi creation niya tayo. At pangalawa, we are His gift sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga taong nagmamahal rin sa atin. And yun, Kuya Carlo, yung first thing na gusto ko natin i-emphasize, yung pagmamahal ng Diyos sa atin despite our imperfection, despite sa ating pagkukulang. And ngayon, Kuya Carlo, February, month of love, gusto ko namang pag-usapan natin paano ba dapat natin intindihin ang pagmamahal despite our disability. No, itong disability na meron ako, kamahal-mahal ba ako? No, kasi minsan may isip mo, may girlfriend siya, may asawa siya. Kasi ano yan wala naman siyang disability kaya okay yan. Pero makikita natin, marami namang may mga disability, may partners naman sila. May iba naman na may mga disability, single sila pero they are happy. Bakit? Ano kaya yung pinagkukunan nila nung joy na yon? Ano kaya yung pinagkukunan nila nung strength na yon? Bakit masaya sila kahit na ito yung sitwasyon na meron sila? Ayan, Kuya Carlo, sasagutin ko yung tanong na yan, pero bago yon, baka may gusto ka pong idagdag. Well, yung sa akin, alam mo, ang sa amin, sa aming fellowship, pero kami ginawang
program agad regarding this dahil alam mo, lalo na dyan sa Manila dati, ang mga lalaki, pag they want to take advantage of a lady, ganun, anybody, yun ba, patunayan mo nga yung pag-ibig mo sa akin, naibigay mo ang iyong sarili sa akin. Parang ganun ba? Pero alam mo, sa Panginoon, you don't have to prove yourself. But para mahal, ang Lord, He just accept you just the way you are. Hindi mo na kailangan i-improve ang sarili mo. Mahal ka niya, that settles it. Dapat yan yung nasa puso natin. You don't have to live in insecurity. Basta alam mo, mahal ako ng aking Panginoon Diyos. Ganon din. For example, sa aming mag-asawa, ganon din yung sabi nila ay magsiselos, ganon. Sabi ko, secure ako dahil alam ko, mahal ako ng misis ko. Alam ko, mahal ko din siya. So that settles it. Wala nang, naku, ano nang mangyayari sa kanya, baka matukso siya, mga ganun. Wala na yon dahil we just know na basta yun lang talaga, kailangan secured tayo doon. Alam natin, dapat you have to settle it in your heart. God has proven you yung love niya para sa'yo dahil binigay niya ang the best. Wala ka nang dapat ibigay sa kanya. Hindi ikaw ang magbigay. Siya yung nagbigay para sa'yo. So if anybody is asking you, prove your love to me, he does not deserve your love. Dahil ang Diyos, ang sinabi niya lang sa atin, lumapit ka lang sa akin. Tayong dalawa, settled na yun. So yun lang, Joas. Yan, Kuya Carlo, no? Sa akin naman, Kuya Carlo, ang gusto ko naman ding i-share with regard to that, itong dalawang bagay nito. Para sa akin po kasi, ang pagmamahal, alam ko sasabihin ng iba, mahirap magmahal. May iba naman sasabihin na ang dali lang magmahal. May iba naman sasabihin nila, depende. Sitwasyon. Kapag okay na sitwasyon, di love, love, love. Pag mahirap na sitwasyon, di hate, hate, hate. No? Hindi natin alam ang mga perspective o mga kumbaga disposisyon ng mga tao sa paligid natin. Pero ito lang po ang gusto kong sabihin. Number 1 is live a life of love. Yun lang po yun. No matter who and what we are, kung may disability ka man o wala, mayaman ka o hindi, may pera ka o wala, may pamilya ka man o wala, I mean, worst comes to worst, sabi natin, alone ka na lang, live a life of love. Sabihin ng ibang tao, Kuya Josh, ang hirap panindigan yan. Kasi tao lang ako imperfect po ako. Pero, oo, imperfect tayo, but God's love is perfect for us. So, if God demonstrated His love for us, then why not let us also demonstrate that kind of love to other people? Ito yung pinakamagandang kwento dyan, Kuya Carlo. Kung ang mga tao sa paligid natin, hindi tayo mahal o hindi tayo tanggap because of our imperfection, then gamitin natin yung imperfection na to na maging avenue na mahalin sila. Paano yun, Kuya Joash? For example, ako po, meron pa akong visual disability. Sasabihin ng iba, may visual disability yan, parang tingin mo may mararating yan, may pangarap kaya yan. Kumbaga, sabihin natin, kaya-kaya niya yan. Huwag natin siyang masyadong entertaining kasi hindi naman makaka-add yan ng something sa atin Magiging burden pa nga yan. So ako naman, ang gagawin natin, kung tinitira nila yung disability na meron ako, then why not I'll use my disability na maging avenue na mahalin sila. Paano yon? With the limitation that I have, itong limitation na meron po ako, I will turn that into an instrument para mahalin yung mga taong nakapaligid sa akin. Paano? So halimbawa, yun nga po yung sitwasyon. So ako naman, hindi ko ipapakita, madaling sabihin pero hindi natin ipapakita na parang we are sad dahil hindi nila tayo mahal. Pero gagamitin ko tong kampansanan ko para mapakita nila na this is me, this is my worth, mamahalin ko ang sarili ko, mag-self-care ako, mag-self-love ako, then pag nakita nila yung effect na, kahit pala ang dami nating sinasabi against that person, okay pa rin siya, Nagiging inspiration pa rin siya sa ibang tao, nag-add light din siya sa ibang tao. Kumbaga, nagiging
regalo siya sa ibang tao, then yung mga tao sa paligid natin, may influensyahan natin na gawin din na mahalin tayo. Ito yung nasabi ko kanina sa isang recording. Sabi ko, very important yung self-love. Bakit? Kasi powerful siya. Why? Pag nakita ng mga tao na mahal natin yung sarili natin, pinapahalagahan natin yung sarili natin, then we can influence them to accept and embrace us despite who and what we are. That's it. Live a life of love. Yung pag puro hatred na ang paligid mo, puro chaos na ang buhay, puro kumbaga tingin mo parang roller coaster ride na yung sitwasyon, it is easier said than done again. Pero why not we try to show love, to share love, be in love. No, ako po personally sa pinagdadaanan natin sa buhay, sasabihin niyo ang dali magsalita na parang ang galing-galing naman, ang dali magsabi ng mahalin mo sarili mo kasi alam mo yun, malabo mata mo, mahalin mo sarili mo. Hindi po madali yun. Even I dumaan po sa proseso, even I naramdaman ko rin na bakit ako may disability pero bakit kailangan kong ako kailangan mag-adjust? Bakit ako yung may disability? Bakit ako yung kailangan umintindi ng ibang tao? Bakit ako yung may kapansanan? Pero bakit ako yung gumagawa ng paraan para intindihin sila instead na sila ang gumagawa nun sa atin? And that is love. Love is when you sacrifice something na mabigat para sa'yo pero ang end result nun ay nagiging mabuti. Di ba? Ganun po ang totoong pagmamahal. And another explanation to that, may nagtanong din po sa akin, ano ba ang true love? Ang sagot ko naman dyan ay, true love is when you embrace the imperfection, the indifferences, and flaws of these people. Sasabihin ng iba, ang hirap niyan, Kuya Joash. Ako rin po, honestly, nahihirapan din po ako. Pero dahil lumalakbay tayo sa buhay, natututunan naman natin gawin yon. Ako nga, minsan palpak din ako bilang tao, minsan, sasabihin ko, mahal-mahal ba yan? Grabe ugali. Pero at the end of the day, we are just human beings. Lalo pagkapamilya mo, kahit na kung sino siya, kahit grabe na yung ugali niya, still, I choose to love. Still, I choose to show love and live with love. Ayun, Kuya Carlo. And ang huli kong gustong sabihin, sabi dito, love recognizes no barriers. Ang ganda, di ba? Love recognizes no barriers. At ang nagsabi niya na si Maya Angelou. Ang ganda, no? Nga ang pagmamahal, hindi niya nakikita yung hadlang. Hindi niya nakikita, may disability ka, ay, hindi ka gwapo, ay, hindi ka maganda, ay, mas mayaman ako sa'yo, ay, mas mataas yung pinag-aralan ko sa'yo. Hindi. Ang pagmamahal po, hindi siya nakatingin sa standard ng mundo. Nakatingin siya sa standard ng puso ng Diyos. Yan ang gusto kong iwan sa araw na ito. Number 1, God's love. Alam natin yung lahat. Lahat naman tayo. Alam na yan. Kumbaga, lagi nga natin sinasabi, mahal tayo ng Diyos. Pero, ang tanong, mahal din kaya natin sarili natin? At mahal din ba natin yung tao nakapaligid sa atin kahit na imperfect sila? Kahit na they are not doing good sa atin? Kahit na pakiramdam natin, parang ako na lang ang lagi nagmamahal? Ulitin ko po, love recognizes no barriers. According to Maya Angelou yan. Anumang balakid, di yan nakikita yan. Oo, mahirap. Oo, madugo kung madugo. Oo, kumbaga yung pride and ego natin, natatapakan yung pride and ego natin kapag nagpakumbaba tayo. Pag nag-self-love tayo, feeling nila selfish ka na Pero hindi. Gusto kong sabihin sa inyo na when we receive God's love and then we loved ourselves, then the love that we have ay magiging daan din para mahalin natin ibang tao. We cannot love people if we don't love ourselves first. That's why lagi nating isipin a love beyond imperfection. Ako, si Joash, imperfect ako. Pero yung pagmamahal na meron po ako, it came from God. And that kind of love, yan yung gusto kong i-share ngayong February. Hindi lang romantic, hindi lang pagmamahal para sa girlfriend, sa boyfriend, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa trabaho, pero ito yung pagmamahal na can change someone's life. Itong pagmamahal na to yung sacrificial love na kahit mabigat, papasanin ko to para sa kanya. Ito yung pagmamahal na walang may disability,
walang kung sino o ano yan. Ang importante, nabubuhay ako sa pagmamahal at nabubuhay ako ng nagmamahal. Kuya Carlo, alam ko na sasabihin ng iba, mahirap gawin. Lagi ko sinasabi yan na disclaimer na ang hirap naman, parang hindi ko yata kaya. Pero 'di ba kaibigan, ikaw hindi ka naman perfect, pero may boyfriend ka ngayon, may asawa ka ngayon. O, kinaya nilang tiisin ang ugali mo. So, how much more ikaw? Kaya mo ring tiisin ang ibang tao, yakapin. Yes, kuya. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanya dahil tinitiis ka niya. Yan nga, kuya. O, tama po yan. Tama. And ikaw, yes, Kuya Carlo. Ako, ito, yung malapit na tayo magtatapos eh. Gusto ko lang magbitaw ng konting message para sa yung mga singles na they are looking for an ideal man or ideal lady. Well, they are hard to find because they are the person that God will bring to you. Ang Diyos ang magdadala niyan sa iyo. Kaya the search is over now. Turn it over to God. Kung ikaw ay naghanap ka ng partner na magmamahal sa iyo, meron kang ideal, meron kang ito standard, it's very hard to find. But let God bring you that person. Kaya the search is over, turn it over to God. Yun lang, kapatid. Ayan, Kuya Carlo, ang gusto ko yan. Ang ganda na sinabi niya po, no? Hindi ko na siya dudugtungan pa about that. Pero ang gusto ko namang sabihin, Kuya Carlo, ay ngayong napag-usapan natin yung tungkol sa pagmamahal, gusto ko rin sana na isipin ng mga tao, kanino ba ako grateful? Saan ba ako grateful? Sa pagmamahal ng magulang ko? Sa pagmamahal ng kapatid ko, sa pagmamahal ng mga kaibigan ko, sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin, sa pagmamahal ko sa sarili ko, at sa pagmamahal niya para sa akin. Kasi masarap sabihin... Sino siya? Sino nga ba siya, kuya? Diba? Pero eto lang, Kuya Carlo, before we end this program, gusto ko lang po sabihin na ang pagmamahal, isa siyang regalo. Ang kailangan lang nating gawin ay ingatan, alagaan, pagyabungin natin. Kasi ang pagmamahal nandiyan lang yan. Kung pipiliin lang natin tignan, yakapin yung love. People might say it's hard, but God did it already when He died sa cross. So let us now share the love that we have received from Him. Sino man ang taong kasama natin ngayon, he or she is a gift. At ikaw, kaibigan na may disability, ayokong i-invalidate yung feeling mo kung nalulungkot ka, nahihirapan ka, pero gusto ko lang palakasin yung loob mo na despite sa disability na meron tayo, God's love is greater than your disability. God's love and the people that loves you matters most. Dahil, sabi ko nga, lalaban tayo hanggang dulo para sa pagmamahal. Ayan, Kuya Carlo, baka may gusto kayong sabihin bilang pagtatapos natin. Well, ako ay nagpapasalamat sa sermon mo sa akin ngayon. Tayo ay magtatama. And we thank you. Thank you sa ating mga radio listeners na sinamahan tayo sa mga ginagawa nating itong programa natin. And ang dalangin ko lang na they would really see the love of God during this month. Yes, Kuya Carlo. And eto, Kuya Carlo, hindi ko napahabain pa, but I think the best gift that we can give sa buwan ng February na ito dahil month of love ay to end in prayer. So okay po ba yun, Kuya Carlo? That we will end mo lang, in prayer. magtatapos na tayo. Yes, Kuya Carlo, no? So, I'm inviting you all to pray with us kasama ni Kuya Carlo. Heavenly Father, we thank you for today na napakinggan namin yung salita ng pagmamahal. We thank you, O God, sa pag-ibig na ibinigay niyo sa amin. And Lord God, the love that we have received from you, sana ay ito rin yung pagmamahal na ma-share namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Kung sino o ano man sila, yakapin namin sila para kami po ay lahat
ay makaranas ng totoong pagmamahal. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, Kuya Carlo. Pagmamahal. Well, kaya mahalin mo siya ha, huwag mo siyang iwanan ha. Well, sige po, sa ngalan po ng ating mga partners sa ating himpilan, si Roland Alfonso at maging si Romel Paulino, ako po si Kuya Carlo, patuloy po nagpapaalala sa atin ang takbuhin ng buhay bilang PWD o normal na tao ka man, mahaba yan at puno ng pagsubok, pero kayang-kaya mo yan dahil may kasama ka. Kuya Joas. Yes, Kuya Carlo, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating programa at maraming salamat din po sa pag-share ng ating mga Facebook Live para marami pa tayong maabot na mga kapwa natin PWD at syempre, marami din tayong ma-share sa kanila na inspiring stories para magpatuloy sa hamon ng buhay. Mga kaibigan, ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Valentine's ngayon, share the love dahil alam kong ikaw ay isang regalo ng pagmamahal. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito ang programang May Kasama Ka. Dito lang po yan sa 1116 DXAS, your community radio. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Naku, lobat na naman tong